Naghahain ng petisyon ang koalisyong alyansa ng nagkakaisang mamayan o anim sa Commission on Elections na humihiling para i-diskwalipika ang ilang kilalang political aspirants sa 2025 midterm elections. Kabilang dito sina dating Pangulong Duterte, House Speaker Romualdez, Senator Sencho Villar, Ilocos Norte, Governor Matthew Marcos Manutok at Catanduanes, Vice Governor Peter Cua. Ang mga petitioner naman ay sina Bishop Geraldo Alminanza at iba pa na umaasang mabigyan sila ng pagkakataon na maiharap ang kanilang petisyon at mga argumento sa Commission and Bank. Sa kanilang petisyon, ipinunto ng grupo ang ground o basihan nila sa paghahain ng disqualification complaint na may kinalaman sa tatlong anti-dynasty provisions na nakasada sa Ligang Batas. Ayon kay Atty. Alex Lacson, ang convenor ng koalisyon na mayroon silang matibay na basihan sa kanilang petisyon. Umaasa naman si anim lead convenor Bobby Yap na kung sakali man na pabura na kanilang argumento, magbibigay anya ito ng malaking epekto at pagbabago sa sitwasyon ng politika sa ating bansa. Nagsagawa ng protesta sa harap ng COMELEC ang ilang taga-suporta ng koalisyon. Ibawal mo ang pagtakbaw ng political blame kasi pamilya. Tulad ng pamilya na Marcos, pamilya Duterte, at ang madami pang pamilya. Nandito sila magbabay ng supply dito sa supply. Kami na sana pagbawal. Kasi sa konstitusyon natin, maliwanag na bawal ang political dynasty. Nandito po sila. Nandito. Ayan, si Atty. Lacson. Nandito rin si General Rio. Nandito rin. Ayon natin sa Ligang Batas, bawal ang political dynasty sa bansang ito. Hindi kami bobo. Alam namin ang ating batas. Ligang Batas, sa pinakamataas na batas sa bansang Pilipinas. Ipaglalaban namin ang saligang batas hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan ang kakikisaklaban na ito. Ayon sa saligang batas. Article 2, Section 26. Article 2, Section 26 ng SIA. Pagpapalo, nagawa. Pagpapalo, SIA. Article 2, Section 26. Bawal ang political dynasty sa bansang ito. Ang political dynasty ang siyang pinagpamulaan ng korupsyon. Matapos-tapos ng korupsyon, ng kurakot. Hanggang katapos, kahirapan para sa mga mamayang Pilipino. Kaya nakikiisip, nakakita kami sa anim. Mabuhay ang anim. Mabuhay ang anim. Nakasuporter sa anim. Anim kami. Kung kinakilala balik natin 10. Yan ang pinakamalaking political dynasty ngayon. Ang kanyang kapatid na si Jaime Marcos na sa Senado. Ang kanyang first cousin na si Martin Romualdez na sa Congress. Ang kanyang anak na si Sandro Marcos na sa Congress. Ang sa Ilocos Region, puro Marcos Manutok ang mga nakobo. Marcos nyo kami! Nakaliwot nyo kami! Nakaliwot nyo kami! Bawal din ang artista! Pero ito, pinigsan kayo! Magsasalita siya! Tayo kaya lang kung mapatay ko sa kanya, mamatay na! Hoy, pinigsan ka daw! Ikaw lang muna ang mamatay! Kita ka! Madama ko! Pag-uulapan natin yung mga asita dito namin! Ano bang ginawa na kinayo kang na sa Senado? Dito namin! Gawin Padilla! Puro kayabangan! Walang harap! Kabubuhan! Ganyan! Ganyan puro kabulok ang bansa natin ngayon! Dahil Rebellion ng Cavite! Memoria ng Cavite! Ay talo! Ang pinakamayamang tao sa buong Pilipinas si Villar! Hindi pa nagkasa sa kanyang bilyon-bilyon yung asawa na Senado! Yung anak na pagpinal na Senado! Una, this is long overdue. Para sa palagay ko, dapat may tatayo talaga to really complain this gross violation ng ating konstitusyon. Ako, I do this first of all as a citizen and more so as a moral obligation ko bilang bispo. Tapos, bakit napili? Kasi hindi naman
I just realized kanina, bawat respondent kasi ang mahal ng bayan eh. Sabi ko, naku, pag ang ordinaryo na tao itong magpipetisyon, hindi nila kaya. Kaya, halimbawa, pag ano natin yung lahat na nasa political dynasty, million siguro ang bote ng ating babayaran sa pag-file ng petition. Ngayon, 5 sila, 10,000 each. So that's plus 100 pa sa filing fee. So, para sa akin, it's good kasi once this is taken care of, responded to properly by the courts of our law, of the Arlalan, apektado naman lahat. Sir, meron nga po sinasabi sila, hindi ba suntok sa buwan yung ating petisyon kasi wala raw pong batas na nagpapalusan against political. Mas masagot siguro yan ng lawyer, pero sa palagay ko, hindi ito suntok ng buwan. Kahit matagal na, very clear sa 1987 natin na Constitution. Pero siya na sagot. Very solid po yung grounds natin sa petition po. Under the Constitution po, di ba yung congressman, local government officials like governors and mayors, hanggang 3 consecutive terms lang sila. Ang tanong, pag graduate sila after ng 3 consecutive terms, pwede ba nila ipasa ito sa immediate members ng family nila? Sa asawa, sa anak, sa kapatid, sa tatay? Chinek po natin yung clear intent ng framers of the Constitution. Sinabi ho talaga doon, halos lahat po sila ng yung framers po ng Constitution na nag-sponsor po ng provision, pinagbabawal nila na ipasa ang pag-graduate ng congressman, governor, mayor, bawal na ipasa sa members ng immediate family. Yun po ang klarong intent ng framers ng Constitution. So ibig sabihin po, disqualified si former President Rodrigo Duterte in running for mayor. Disqualified si House Speaker Martin Romualdez in running, no, for Congress doon sa ano niya. Disqualified po si Senator Cynthia Villar dahil nagsasucceed siya doon sa daughter niya. Disqualified po si yung governor ngayon, si Peter Cua sa Catanduanes po. So klaro po ito, no? Klaro po ito doon sa Constitution. At ano po, no? It is a long-established rule in constitutional law na all provisions of the Constitution are presumed to be self-executory. And whenever there is doubt, the doubt must be resolved in favor of the presumption. Ni-reiterate po ng Supreme Court yan, yung ruling po na yan in several cases. So, yun po. So, ito po, tulad namin, simula lang po ito at si Captain Bobby po gusto tayong hikayatin. Sana po kung may mga dynastiya sa lugar ninyo, yun po si Captain Bobby maghikayat sa inyo. Yeah, just to add no doon sa ano kasi yung narrative na naririnig natin ngayon is that hindi kasi ano yung sabi mo nga suntok sa buwan dahil walang enabling law. But again, if we have to go back to the some of the jurisprudence no sinasabi na the Supreme Court no or the COMELEC can institute actions no at the same time, it is very clear no, that the Constitution is the supreme of all law, no, and it's self-executory. Bakit namin nasabi niya self-executory? No, there is already there are precedents in relation to that wherein the Supreme Court ruled na kahit walang batas, no, but basing on the Constitution, they supported those laws even in the absence of enabling laws. So I think we have a very good argument with regards to that because there are several previous cases that the Supreme Court has sided with that. Of course, yung sinasabi nga ni Attorney Lacson, it will be really a big challenge for us with regards to the filing of these cases. And we hope that the other Filipinos will follow through with these actions that we are taking. And we hope that if our argument is favorably given, this will really give a big,
impact, no? And it will really reshape the political situation in our country, no? Kasi based sa study rin ng Ateneo School for Government, about 80% of the provincial and city government are political dynasty, and about 70 are political dynasty in the congressional district. So tama din po kasi parang napili nyo yung iba kasi parang sila yung mga kilala na mga personalities violating this dynasty o mga rule natin, parang gano'n. Yes, of course. Klarong-klaro kasi sila na political dynasty sila. For instance, no, yung pamilya ng Duterte, they are in control of that mayor's position for 33 years in the last 37 years. And for 23 continuous years na hawak ng pamilya nila. No? So, yung sa Las Piñas naman, hawak ng pamilya nila Cynthia Villar ang congressional position na yan since 1998 nung naging congressman si Manny Villar. No? So, a total of 26 years pamilya nilang may hawak doon at mana-mana lang. No? But again, klaro po yung intent ng framers of our Constitution na bawal ipasa doon sa immediate members of your family pagka-graduate mo o sa member na yung pamilya. So, klaro-klaro po yan, no? So, at marami na pong desisyon ang Supreme Court na sinasabi doon yung long-established rule na po ito that the intent of the framers of the Constitution must be considered in interpreting the Constitution. So you're eyeing po, Attorney, parang landmark ruling ito. Yes, yes. And again, hindi po ito suntok sa buwan. Basahin niyo po. We are standing on very solid grounds because klaro po ang intent ng framers of our Constitution na bawal ipasa o ipamana ang posisyon ninyo pag tapos mo yung 3 terms mo as congressman, as governor, or as mayor. Klaro-klaro po ang intent. Saka, attorney, huwag natin kalimutan, may barn sa barn at saka sa SK, bawal na yung political dynasty. So, ma-explain mo further. So, di ba sinasabi doon sa Article 2, Section 26 of the Constitution, merong clause doon as may be defined by law. Di ba? The state shall prohibit political dynasties as may be defined by law. Now, there are actually 2 laws already defining political dynasty. Saan ito? Yung SK law, no? Hanggang 2nd degree, tsaka yung sa barn, no? So the question really is, bawal yung ito may anti-dynasty provision against the youth political leaders in our country and against Muslim political leaders in our country, bakit sa kanila lang applicable? Bakit hindi applicable to all political leaders in our country? Diba? Nasaan yung protection of the equal protection clause of the Constitution? So, yun. These are arguments na hinahain natin sa COMELEC, and COMELEC has the power, no, to disqualify candidates. Okay, ito pa pala, no? We also found in the records of the deliberations of the framers of the Constitution that they clearly intended na yung being a political dynasty is one of the disqualifications in running for public office. So talagang it was the clear intention of the framers of the Constitution to make political dynasty as one of the disqualifications for candidates in running for public office. Klarong-klaro po yan. Nandun po sa records ng deliberations of the Constitutional Commission. Attorney, with your arguments po, maaari pong matanong baka why sa COMELEC at not sa Supreme Court po yung venue ng ating protest? Because they are running now. So, tulad ng sinabi ko, being a member of political dynasty is one of the disqualifications in running for public office. And this was the clear intention of the framers of the 1987 Philippine Constitution. So, ano talaga siya? Ground for disqualification, yung being a member of political dynasty. Pag pinasa mo sa asawa mo, sa anak mo,
sa magulang mo, sa kapatid mo, Sa anak. sa anak mo, bawal. Bawal, sabi ng framers ng Constitution. So, yun po, so we are standing on solid ground. Hindi po ito suntok sa buwan. No? So, hindi po tayo nagsasaya ng ano po dito. Wala lang nag-file noon. So, this is the first na kaso na file on this matter. So, matitesto talaga natin. But we are standing on very solid grounds. And yun po, no, sa framers mismo ng Constitution. Kasama ko sa contention niya, attorney, yung naging presidente na, tatakbo pa ulit na congressman. Iba, hindi naman gano'n. Hindi siya kasama. Wala doon. Ang clear intent po ng framers ng Constitution is pag natapos mo yung 3 consecutive terms mo, bawal ipasa sa asawa, sa anak, sa magulang, sa kapatid. Sa clear, immediate members of the family. Second degree, parang second degree. Sir, sorry, habol lang po. Nasama din po ba sa petition ninyo yung sa mga party list na parang ginagamit? Actually po, pinag-usapan po namin yan kanina. So isa po yan sa tinitingnan po natin. Bakit? Kasi may mga party list po na yung nominees, buong pamilya. So, nanay, tatay, mga anak, nandun. So parang naging, What do you say about that? parang naging sakit na talaga natin mga Pilipino to really, parang mawawala na yung ating delikadesa talaga. Yeah. Kasi I hope kayo mismo tulungan nyo kami, papakita nyo kung saan ang political dynasty malakas at malaki, kung anong resulta. Anong resulta sa community, anong impact nila. Hindi naman natin nila lahat, no? Pero very clear siguro by statistics, by sa data na pag dominated talaga ng political dynasty, tingnan nyo. And it's spreading not just in the country but all over. I don't know. I went around Asia also. Parang gumaganon na rin eh. Pero is that good? Yeah. So I am just challenging every Filipino siguro at saka kapwa kong Kristiyano kung ano sa palagay natin. Maganda ba yan na i-tolerate natin? Hanggang kailan yan? Ano pang hinihintay natin? So, nananawagan po kami sa lahat ng mga Filipinos po, sa bawat probinsya sa ating bansa, kung merong dynastiya sa inyo. Halimbawa, kung merong congressman, governor or mayor na pinapasa yung positions nila sa mga members of their immediate families, kontakin niyo po kami. Samahan namin kayo, sasampa natin sila ng kaso para ma-disqualify sila. No, kasi kung hindi po kayo nagsampa ng disqualification case, hindi po sila ma-disqualify. No? Kasi kung hindi mo sila sasampahan ng disqualification cases, parang pinabayaan mo lang sila, inalaw mo sila. No? So ma-disqualify lang sila kung sasampahan sila ng disqualification cases. Tutulungan po namin kayo. No? So, kontakin niyo po kami sa email address na anim.samasama@gmail.com. So, anim.samasama@gmail.com. Tsaka sa Viber number na 0917-800-888. ano pong name mo, sir? Bobby Yap. So, pakiulit, sir. 0918-300-888. Thank you. Kontakin niyo po kami. Kasi may pro forma na petition na po tayo. Halimbawa, kung gusto niyo sampahan ang congressman ninyo, no? Meron na po kaming pro forma, fill in the blanks na lang kayo. Kung gusto niyo sampahan ng disqualification case yung governor ninyo, meron na po tayong pro forma na petition, fill in the blanks na lang kayo. Kung mayor, meron na rin po, no? So kontakin niyo lang po kami doon, no? At ipakita po natin kasi po kailangan nating ipakita sa kanila na sobra na kayo, di ba? Talamak na itong ginagawa ninyo, parang sinasampal nyo kami sa ginagawa ninyo, di ba? Binabastos nyo na kami sa ginagawa ninyo. So we have to show them that we are angry. We have to show them our moral outrage. Kasi unless po na pinakita natin sa kanila, naggalit na tayo, galit ng taong bayan, sila po magpapasasan lang. No? So yun po, kailangan po talaga ipakita natin sa kanila, naggalit na po tayo at ang taong bayan. Sana mas maraming boses ang marinig. Hindi lang kami.
Nag-una lang kami, sana marami tayong ma-inspire, mahikayat na tumindig at magsalita at sabihin na tama na to. Marami pong kasama natin po dito mga retired senior military officers po tulad po ni Captain Bob. That's why po makikita nyo po sa petition, among the lead petitioners po, mga retired major generals of the AFP, retired major generals or brigadier generals ng PNP, ng police. So marami po. So hindi lang po, tapos mga leaders po ng faith-based organizations po, kasama po natin dito. So maraming salamat po sa inyo. Sana po, tulong-tulong po tayo dito. Mula rito sa lungsod ng Maynila, Nolan Ariola, nag-uulat para sa Leader News Philippines.